Mag-usap tayo. Naging padalos-dalos ako sa mga sinabi ko. Napagsalitaan kita ng masakit. Di man lang kita binigyan ng pagkakataon nun para ipaliwanag ang sarili mo. Pasensya na. Ako ang dapat na mag-sorry. Sa umpisa pa lang, dapat pinaalam ko na ang sitwasyon. Sa samahan natin, dapat walang tinatago. Ako dapat ang humingi ng paumanhin. Magulo ang isip ko nun. Akala ko pera lang habol mo. Pero alam ko namang hindi ka ganong tao. Dala lang ng emosyon. Kaya ako nasabi yan. Alam kong di ganun ang tingin mo sa akin. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ng 9,300? Sa halagang yun, mas masusuportahan ko mga magulang ko. Makakasama ko ng fiancé ko. Bihira lang kasi akong makauwi sa amin. Naoperahan ng papa ko. Di maganda ang lagay niya. Hirap na siyang kumilos. Fiancé ko nag-aalaga. Matagal na kami. Pero hindi pa kami makapagpakasal. Nag-aalala siya sa akin. At ayoko na siyang paghintayin pa. Ngayon, alam mo na ang sitwasyon ko. Eh ikaw, anong plano mo sa buhay? Mula nung nakasali ako sa team, hindi ko na naiisip ang ibang bagay. Pero nitong huli, madalas na naiisip ko ang nakaraan. Dati-rati, wala naman yung kinalaman sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ako sigurado kung magkakaroon ng koneksyon ng hinaharap ko sa kasalukuyan. Ang totoo niyan, umaasa akong meron. Kung wala, para akong saranggola na matayog ang lipad, pero hindi mahanap ang PC. May koneksyon sila. Hindi tayo mga makina. Lahat tayo naguguluhan paminsan-minsan. Payong kaibigan, tama na focused ka sa trabaho. Pero panahon na rin para lumagay ka sa tahimik. Ang totoo niyan, iniisip ko kung mananatili akong